Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Monday, December 9, 2025. So, maganda naman yung galaw ng majority ng blue chips natin. Maliban kay Plus, naglag si Plus natin. So, nag-up yung index ng 5,976.64. So, 0.46%. Pero, nangangamba pa rin tayo dito sa galaw ng market kasi meron na naman tayong 2.63 billion na net foreign sell. Ayan. Kanino stocks kaya ito mga to? Grabe, di ba? Last week, long holidays tayo, di ba? Net foreign sell pa rin tayo. So, hindi pa rin tumitigil yung magbenta ng foreigners. Kaya, ewan lang natin kung masustain natin yung galaw. Okay, maganda kung mag-sideways lang si PSE market. Ayan, kaya lang sabi nga natin, probation natin sa kanya, baka mag-correct na naman tayo nito. Malaki-laki din yan, no? 2.63 billion. So matuloy kaya yung sinasabi natin na na Christmas rally natin kasi 14, 15 days na lang, di ba? O 16 days Pasko na. So normally may mga Christmas rally pag maganda yung markets natin. Pero pag hindi maganda, nagda-drop pa rin naman kahit na malapit tayo sa Christmas breaks natin. Ayan. So anyway, hoping for the best para sa PSE. Pero yun nga, sabi natin, medyo duda tayo dito sa mga galawan ng market. Anyway, hopefully, kayanin ng locals yung mga malalakas na net foreign sell. Okay, so marami namang gumalaw. Mga penny stocks pa rin karamihan. Sina Web Green, si NRCP, umakit din siya yung galawan niya kanina. Tapos sa big caps, medyo nagpalitan yata itong si Plus at saka si GGS. Si Plus, yung negative news pa rin niya kay Saldico, di ba? Meron silang kaso sa isang hotel yata yun casino hotel. So, yun yung pinaglalabanan nila and yun yung nag-cause ng negative sentiment. So, dapat nga hinila niyo yung index kasi nag-drop si Plus ng negative 9%. Pero kinaya ng ng ibang blue chips kagaya ni GGS kasi tinulak siya ng 6%. Okay? So, bago natin pag-usapan yan, sa global market muna, mukhang sideways ulit yung galawan. Kahapon, may trading naman sila sa Philippines lang, wala, di ba? So, drop sila kahapon and then yung futures niya parang sideways din siya. So, mapapasin nyo din, European stocks, laglagan sila. Tapos dito sa bandang Asian markets, majority is nagda-drop din siya. So, may na din yung global market natin, especially sa crypto. Yung crypto natin, pasiso yung galaw. So ngayon parang mapula na naman. Karamihan sa kanila is nagbe-drop. Nakita ko kanina mga 3%, 4% na galawan. Hindi ko lang tanda kung magkano si Bitcoin, pero baka below 91K na naman siya. Kapon 91K pa rin si Bitcoin natin. Okay? So balik tayo dito. So hinila, pero hinila ng index. Nitong si Plus, yung index natin, pero medyo binalance siya ni GGS. So nag-drop si Plus ng negative 9.95%. Ayan, so bumibigay pa rin siya. So mukhang tama sabi natin, magdo-double bottom na naman siya. Meron siyang 152.74 million net foreign sale. So nagtakbuhan dito, maaga pa lang drop na to si Plus natin, siya yung humihila ng index kanina umaga. So, yun, yung negative news pa rin kay Saldi ko nga, sabi natin. Okay? Tapos si Web, ito, mataas na yung ginalo ni Web, diretso pa rin siya pagkatapos yung benta ng may-ari ng tama ba? O si Araneta pala yung sinasabi ko, yung nagbenta siya. Pero ito si Web is nag-ulit siya ng 4.69%. So meron siyang 12.70 million net foreign buy. So si Green, diretso si Green another pang-apat yata na green candle na to, another 5.7%. So magaling galaw niya, meron siyang 192K net foreign sell. So yung ibang stocks na pumitik, Balay ni Frutas, 9.09%. Lakas na ng sipa na ito, naka-breakout. Tapos, meron siyang 104K net foreign sell. Tapos si GGS, ito, sumipa siya 6.01%. So, hopefully, yan yung reversal niya. Meron siyang, kailan, konti lang din, 29.83 million net foreign buy. And then, lastly, si SCP. So, nagkaroon tayo ng ibang pero setup. Si SCP, nag-up siya ng 2.58% and then meron siyang 5.72 million net foreign buy. Okay? So, yun po yung mga pag-uusapan natin.
Disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold na stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo lang po ako dito sa ating Palapi Trader na YouTube channel. Ayan, mahina pa rin yung ating review. Subscribe ka na lang po para updated ka sa reviews natin or kung gusto mo join ka dito sa trading group natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po dun sa mga usual na viewers sa market natin. So nakailang buwan na tayo mahina dito sa mga pinag-uusapan natin. Company reviews, mga sample trades sa market. So nag-aral ka ba kasi long weekends tayo? Basic indicators, technical analysis, fundamental risk management, PSC, stock market studies, yung mga learnings natin sa market. And then follow mo din po ako dito sa ating Palabi Trader Crypto ko to para sa mga play to earn games, cryptos related na vlog natin. Wala pa tayong bago. So 2 weeks na. Simula ng last na review natin. Social media, Facebook account na Palabi Trader. Follow mo na lang po. And then Facebook page na Palabi Trader. So hindi pasok yung hindi pasok yung pangalan Palabi Trader kay ano kay may AI si ano di ba si Meta pag tinype mo yung Palabi Trader nakaban siya. So parang negative yung review try mo si ano si yung Meta ni Meta AI ni Meta. Okay. Meron kasing AI to eh. Pati sa WhatsApp meron na rin siya, di ba? Okay. And then social media rather dito sa local news natin. So, follow mo na po ako dyan. Tapos, Facebook page pala. Ayan. Follow mo na lang. Tapos, Twitter. Ito yung mga summary. So, diretso na tayo dito sa summary ng market. Konti lang mga na-post ko dito. Okay. So, saan kaya nanggagaling itong mga ano? Malalakas na net foreign sell na naman natin. So, tinamaan pala si ano, mining stocks. May na yung mga mining natin. Negative 2.5%. And then, property. Sino kaya sa property? Sino ba? Si Ali? Alam ko makit si Ali. So, nag-up siya ng 1.62%. Top, tsaka si holding firm 0.65. Gawa ni ano yan eh, GGS natin. Kaya lakas ng ano, net foreign sell. So, ang pinag-uusapan naman sa politics, di ba? So, yung saldi ko pa rin naman eh. Nakikita ko na isa sa mga news. And then si BBM, parang sinay niya yung loan into ano eh, magkakaroon yata ng deliberation yung mga political dynasty. So hindi ko pa nakita yung details niya pero parang ibig sabihin kung may kamag-anak ka, mahirapan ka na siguro mag-re-elect ulit. Parang ganun. So, hindi ko pa nabasa yung pinaka-detalye ng balita, pero na-repost ko dito. So, double check nyo na lang po natin mamaya. Okay? So, ito yung summary ng index. So, kinain ni Plus. Naubusan naman yung case natin dito kay Plus. Negative 9.95% followed by Converge. Negative 2.37, BDO, negative 2.28. Malalakas pa rin yung drop kasi hindi maganda yung ano eh, sentiment ng foreigners. Pure Gold, negative 2.18%. SCC, negative 1.75%. So, ang dami pa rin laglag. And then meron namang mga nagbabounce kagaya ni GGS, ayan, nag-bounce 6.01%. China Bank, 3.8%. San Miguel, 3.79%. Ali, so finally, nagbabounce na siya. 3.43%. ASN, 2.5%. At saka si Aboitiz Equity, 2.29%. Okay? So, share buyback pa rin si SM. Ito ba yung balita? Ito yung kay ano kay web natin na repost to. So what's going on with Greg Araneta's PhilWeb exit? 'Di ba mag-exit siya? So kaya lang pinupush higher yung ano, yung price naman niya. O di maganda yung exit niya, mataas yung ano, yung presyo niya. Unless na presyohan na siya, 'di ba? So sharing my market trap video this week, sabi ni Ma'am April Tan. So bullish siya sa property sector o sakto. Pumitik yung property sector. And then eto naman sa ano doon sa mga Diskaya turns herself in at the NBI. So December 9. So facing graft and non-bailable malversation charges. Ayan na.
So hopefully naman mag-good news na. Okay? So foreign funds bought, AUB, China Bank, PNB, pabaliktad yung yung basa natin pataas. Security Bank, AP, FPH, SGP, CNPF, GSMI, Aboitiz, Costco, GGS, Alimeg, RCR, TEL, Cebu, ICT Mac, IPO, STI, WEB, Pure Gold, Wilcon, APX at saka CPX. So ito naman yung mga binenta na stocks for today ng foreigners. BDO, BPI, Metrobank, ACEN, FGen, Meralco, DNL, FB, Monde, IMI, ABA, ACAGI, BMC, JT Cap, ARITS, MRC Globe, Converge dito, ATI Bloom Plus 7, Nickel at saka si OGP. So si Plus, ito yung reason bakit siya nag-drop. So DG Plus shares drop amid ongoing legal dispute over hotel, casino asset and tightening online gaming regulation. So may news siya pero negative yung news. So yun po yung cause ng malakas na drop for today's trading natin. Okay? So kulang-kulang catalyst yan. Positive catalyst yan. Pero nung una hindi pinansin yung balita. Ngayon na lang na medyo mahina talaga yung markets natin. So macro and markets. Court of Tax Appeals ruling improvement tax assessment clarity. BSP signals possible rate cut by December. And then PSE, kanina yata to. O nung isa. Kanina to, no? Trading, 5859. But foreign outflow persists. Ayan. So, yun din yung napapansin natin. Palabas pa rin na palabas yung mga foreigners. Ayan. So, mukhang maganda tong ano na to President Marcos directed Congress to prioritize for proposed measures, anti-dynasty bill. So magandang pag-usapan yan. Kasi puro magkakamag-anak na lang yung di ba? Nandyan sa politics. Independence, People Commissions Act, Partyless System Reform Act for National Accountability. Okay? Tapos sa corporate highlights, Mega World injects 250,000 square meter of offices malls in Emrit. Double Dragon, Hotel 101, completed topping off of yung kanya, ito nabasa natin to last time, yung Neseco, opening 2026 sentiment positive daw para sa long term. Okay. Nung hindi pa nagko-close yung market natin, alas 2, so makita mo dito si GGS pa rin yung nanguna. San Miguel, 4%. Malakas na rin kanina si GGS. No? Binabalance niya si Plus. Kasi malakas yung drop niya ni Plus. Umaga pa lang, no? 8%, 9% siya kaagad. Okay? So, dividend schedule. Meron pa rin naman tayong dividends. Bukas, December 10, si Red Sea at saka si CREEP. Ayan, yung mga mahilig sa dividends. SCP, December 11. BREIT, December 11 din. FGen at saka si PREIT, December 12. Mataas yung yung yield ni PREIT, di ba? Kasi nasa baba yung pinaka-price action. Kaya lang, di mo alam kung kailan sisipa ulit. Okay, so nung umaga naman, ayun si Balay ni Prutas. So nag-up siya ng 15% pala kanina, sumipa. So di ba, ang nakikita natin na labanan last week, puro mga mga penny stocks ayan. So naglalabasan na sila kasi bearish yung sentiment na market. Okay? So green, diretso kanina, web 5%, DWC 5.6 IPO, di ba? Mga penny stocks. Plus pa rin ang una kanino, 9.28%. Okay? Si Even, nakakalimutan natin si Even. Red Sea, Energy Development Corporation, Maramag Hydropower, formerly broke ground on the 6.3 billion megawatt. So may bago siyang project. Corporate highlights, yan na si Plus. And then alas 9, Double Dragon. So yung kanyang Niseko Hokkaido Japan. So hopefully makatulong sa kanya. Tapos ABS All TV Talks. Okay, so ongoing na daw. Siguro mababayad na si ABS-CBN, share buyback, Fruit, SM, MEG, BRN at saka si OPM. So Asian stocks climb led by gains in Taiwan and South Korea. Okay, so konti lang yung mga post natin, yung mga major events.
na nandito lang sa market natin. Ayan. So, patalastas po ulit yung ating Patreon channel, yung mga gusto ng guide sa trading sa market. Sali lang po kayo dito sa group natin. Okay? So, punta tayo dito sa galaw ng market. So, medyo natatakot pa rin ako sa galaw ng market natin. Lumalaban yung ano. Actually, maganda yung itsura niya. Kung itsura lang pag-uusapan. Kailan duda. Ayan. So, tamang duda tayo sa kanya. So, sige, bigyan natin ng chats. Malay mo nga naman. Ayan. So, kasi kung may nagbenta, merong bumili. Sabi nga natin, di ba? So, negative 2.63 billion net foreign sale. Pero yung pinapakita niya, actually bullish, di ba? Kaya medyo contradicting yung yung labas ng foreigners and then yung rebound ng market natin. Siguro kung may negative news na lalabas sa market, yun. Laglagan na naman yung alaga natin. So hopefully, walang masyadong destabilizing na politic news sa markets natin. Okay? So 5,900 yung closing, up siya ng 0.46%. So sino yung mga humila ng index? Balay ni Prutas. Okay, so si Balay umakyat, no? Si Prut hindi. So 9% yung closing niya. Ayan, pinipitik-pitik na sila. Hanap-hanap tayo ng mga ganyan. Ayan, oh, kahit na mababa yung volume, pumipitik. GGS, hopefully, reversal, 6% up. Green, mababa yung volume pero pumipitik. NRCP, pumipitik din, no? Mga penny stocks, yung mga mababa yung market cap. So, 5.48%. Si PhilWeb, to, diretso, 4.69. Si Home, umakyat din, no? Although malit yung volume niya. Ali, 3.43%. Cebu, 3.28. O, pabalik na si Cebu. Tapos si SCP, 2.58. Ayan, o, may dividends pa. Tapos MRC, 2.3%. And ICT, diretso. Ayan, o. 600 na, 2.21%. So, nandito yung mga foreigners. So, ayan. Okay. So, ano kayo mga transaction yun? Ang lalaki eh. 2 billion yung mga lumalabas. Okay. SMPH, 2%. AC, lit lang, no? 1.6%. Oh, dito. Oh, lumalaban na si dito, 1.56%. Okay, next. Losers, si Cool, profit taking na, negative 11%. Si Plus, breakdown. So nasa support pala, medyo delikado pala sa pwesto o pa-oversold na. Negative 9.95%. Tapos, sino pa? Okay, si Apollo, minus 4.5%. Inanap ko lang yung may volume. Si AT, minus 3.75. BNL, lalim na rin na ito. Minus 3.5%. Nickel drop. So, 3.24%. Okay? So, yun po yung mga movers ng markets. Okay. Tapos, punta tayo dito sa global para hindi maganda mamaya yung opening ng US. And drop sila kahapon. Tapos ngayon yung futures is okay, pangit din siya, no? So, S&P 0%, Dow Futures 0.04, tapos si Nasdaq negative 0.07. So, majority ng Europe is mapula. And then majority din ng Asian markets is mapula. Mix siya pero mapula yung mga price action nila. Okay, so dito naman sa crypto, ayan, laglag yung crypto natin. Ayan, si Sol natin, balik sa 132. Okay, Bitcoin 90K, drop ng 2%. Ethereum 3.1K, XRP 2.05, BNB, baba na rin, 886, Sol 132, at saka si Dodge 0.14. Okay, so balik tayo dito and quick review dito sa mga pinag-uusapan na stocks. Okay, nine nga natin si Plus. Hindi na nakabaon yung alaga natin si Plus. So, bagkos siya pa yung humihila ng index natin. So, yun na yung pinaka-catalyst, negative catalyst. Ongoing daw yung usapan nila kay Saldico. So, tignan natin. Kaso may kaso si Saldico mag-appear ba yun, di ba? So, siguro bahala na yung mga lawyers niya. Okay, so based dito sa galaw natin, parang nagkatotoo na
yung nakita natin na malaking trading channel nitong C Plus natin. Okay, halos nandyan na, baka meron pa kasi hindi pa siya doji, di ba? Long red candle pa rin yung ano yung price action natin. So mag-oversold na yung stocks natin, baka i-oversold na rin to. So 1, 2, 3, pang-apat na touch na niya dito sa 18.47 na support. So, kapag nabutas yan, lalim na naman tayo dito kay Plus. Okay, so kulang sa catalyst and meron pa siyang negative sentiment sa market. So pa-downtrend yung RSI and then downtrend din yung yung itsura ng MACD formation. So nag-close siya 19.9. Laki na ba yung drop nito? Laki na rin, no? So 20% na rin yung drop niya. So nag-close siya negative 9.95% and puro 9 na. Meron siyang 152.74 million net foreign cent. Okay, so negative sentiment para kay Plus, yung nakita ang meron sa kanya. Next, si Web. So hindi ko nabasa yung article na yun about kay Web. So lalabas si di ba? Araneta daw mag-exit. So parang gusto ng gusto ng market. Ayan. So nandito na yata sa pinaka-peak ulit. So ito yung big channel natin sa kanya. Lumalaban yung price action niya, no? Ayan. So may tendency, actually may tendency nga ng breakout to, no? Lalo na may volume siya, oh. So dahil diyan nag-overbought ulit siya, bumalik ng konti yung RSI dito sa bull side, dito sa overbought condition. So RSI 71 and pa-uptrend din yung MACD formation natin. Okay? So congrats na lang kung meron kang hawak na web. Meron pa siyang pasabit last time dito, 5.8. So nag-close siya 6.7. Gusto mong breakout dito sa 6.9. 4.69% and malaki yung volume niya, 28 million. So maraming nagpo-push ng price and then meron siyang 12.17 million net foreign cent. Okay? So good catalyst pala yung pag nag-exit yung may-ari ng stocks natin. Okay. So next, green. Tignan natin yung galaw ni green. Diretso yung galaw niya, no? Mahina yung volume niya. Nasa 847K lang siya pero pinupush. So bullish yung mga trader sa kanya. On the way na siya ngayon dito sa 0.18. So meron siyang malaking trading range dito. So parang gusto niya i-fill yung gap natin dito from 0.15 papunta dito sa 0.1820. Okay, so yun lang. Watch out na lang kasi overbought na RSI 81. Oh. So ito siguro maging malakas na resistance dito sa 0.1820. Okay, so bullish. Congrats na lang kung meron kang naipon na green shares. So binawi na niya, no? Buti pa nga itong mga to kasi nakakabalik na siya, no? Yung ibang blue chips natin, lubog pa rin yung yung price action nila. Okay, so bullish lahat na indicators. So nag-close siya 0.1670 up ng 5.7% and meron siyang 192K net foreign sell. Next, balay ni Prutas, si Prut. Ano ba nangyari kay Prut muna? Sideways lang si Prut. Pero yung alaga niya, si Balay. Okay, so maganda yung galaw. So nagbe-break out, no? July, pare-parehas sila. Okay, lagay ko na dito sa 0.4, parang gusto nilang ipitikin. So nag-close the gap siya, no? Close the gap. Tapos bigla siya nagkaroon ng malakas na rejection. Pero anyway, tingin natin, gusto yung bumalik dito sa trading range na to. Ayan. Kaya ilalagay ko na kasi nag-stay naman siya eh. Tapos may volume siya ngayon kahit paano. Unusual yung laki ng volume kahit 1 million lang. So ito yung mga sinasabi natin na hindi natin makita pero mga penny stocks na gusto pitikin ng mga merong capital, di ba? So overbought ng konti. RSI 70.4. Bullish yung RSI and pabullish na rin yung itsura ng MACD formation natin. Okay? So 0.36 closing up ng 9.09 and 104K net foreign sell. Next, big caps naman, GGS, hopefully diretso na. Medyo malakas yung bigwas niya.
So, nag-double bottom siya malapit dito sa double bottom malapit dito sa 20.7. Kaya lang nasa sideways pala yung ano o nasa start pala ng recovery. So hindi pa natin makita yung galaw niya. Kaya lang kasi magandang ano yan, sentiment yung merong biglang peak yung price action natin. So pinakamalapit na resistance is MA 100 sa 23.26. Pero pag maganda-ganda yung galaw, dito tayo sa 25. Okay, so nag-close tayo 22.05 pang balance kay plus daw. So 6.01% up and 29.83 million net foreign buy. Okay? And then lastly si SCP, so mga na yung galaw para sila ni NRCP. Okay, so on the way na siya, no? Ayan. Pa-Dow G pa siya ng mga karang araw pero didiretso din yata dito sa 18 ulit. So ito naman malaki din yung ano niya, no? Yung trading range niya. Oh. Ito yung pinaka-trading range niya. Tapos yung pinaka-support niya, yung MA 100 natin. Okay? So, anticipate na tayo dito sa 18, malayo-layo pa pero okay. Ayan, meron pala siyang ex-date bukas, no? 2.41% December 11 sa Wednesday, no? Okay, so watch out na lang kasi may 2.4 pala dito. Baka mauntog tayo. Pero anyway, kung maganda yung breakout niya, 18 yung expect natin sa kanya. Okay? So maganda yung RSI, nasa 70 yung kanyang RSI level. Tapos bullish, syempre. Tapos yung MACD, bullish din siya. And then pati price action. So nag-close tayo ng 16.72 up ng 2.58% and meron siyang 5.72 million net foreign buy. Okay. So, yun lang yung ating review sa market. So, anyway, marami naman pumipitik. So, hindi lang blue chips. Wala talaga sa blue chips. Masyado yung galawan ng market. Although, up naman tayo ngayon. Pero, up-down lang yung galawan ng mga blue chips. So, watch out na lang tayo for the coming few days. Hopefully, hindi masyadong mga share swap lang. Yung mga 2 billion na net foreign share natin. Kasi may mga pumipitik na kasi kaso normally pag pumitik ang mga penny stocks, alam mo na bearish yung market natin. Okay, so yun lang po muna. Hopefully bukas mas maganda. So bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabay Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Bodega Pig, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.